Mapagpalang araw mga kapatid. Ang buwan ng Enero na ngayon ay magtatapos na ay nakatalaga bilang buwan kung kailan ay binibigyan natin ng emphasis ang halaga ng banal na kasulatan. Sa ating kalendaryo, ito ay nakalaan bilang Bible Emphasis Month. At natatandaan nyo marahil na noong taong 2017, kung hindi ako nagkakamali, mismo ang ating Pangulong Duterte ay lumagda ng executive order na nagtatalaga sa buwan ng Enero bilang buwan ng pagbibigay pansin at diin sa halaga ng Biblia o ng banal na kasulatan. Sa kabila ng hindi niya pagkakasundo sa ibang mga simbahan at mga liderato ng simbahan, kanya pa rin dilagdaan ang kautosang ito na ang buwan ng Enero ay gagawing buwan taon-taon bilang panahon ng pagbibigay pansin at halaga sa banal na kasulatan. At ngayong linggong ito na huling linggo ng buwang ito ng Enero 2021, tayo ay magbubulay kaugnay ng kahalagahan ng Biblia sa ating buhay Kristiyano at sa buhay ng lahat ng tao. Isang istorya ang aking narinig tungkol sa isang mahirap na pamilya na nakatira sa isang liblib, malayong bulumunduking lugar na nabigyan ng pagkakataon na manirahan at maranasan ang buhay sa syudad o sa lungsod. Doon sila'y maninirahan sa isang simpleng condominium sa loob ng malaking syudad. At talagang napakalayo ng lugar na kanilang tinitirahan sapagkat hindi ito abot ng kuryente at hindi rin abot ng radyo at telebisyon sa sobrang kalayuan at sobrang liblib. Kaya sila ay nagtungo sa syudad. At nang dumating sila doon, sa harapan ng gusali na kanilang titirahan, ang sabi ng tatay, dito muna kayo, hintayin niyo ako rito at akin muna sisilipin yung ating titirahan kung ano ang itsura at ano ang kailangan pa natin gawin. Ang sabi naman ng kanyang anak na panganay na lalaki, sama ako tay. O sige, halika, sabi ng ama. Lumakad sila, papasok sa gusali. Pagdating nila sa pintuan ng gusali, biglang bumukas yung pinto. Namangha sila at nagulat. Ang sabi ng batang lalaki, tay, tingnan mo oh, dito pala sa syudad ang pintuan ay kusang bumubukas. Pumasok sila sa loob at dahil nasa ikapitong palapag yung kanilang condo unit, nagpunta sila sa elevator, sa harapan ng elevator, nakatayo sila doon at naghihintay. Hindi alam kung paano bubuksan ang pintuan ng elevator at paano sasakay. Talagang prom D na prom D. Hanggang sa maya-maya, may isang matandang babae na dumating at
sumakay sa elevator. Nagsara yung pinto at umandar na yung elevator. Nakatayo pa rin sa harap yung mag-ama. Hinihintay ang mga susunod na mangyayari. Hanggang sa maya-maya, biglang bumukas uli yung pinto ng elevator. At may lumabas na isang batang-bata at magandang babae. Lalong namangha yung mag-ama. Sa isipan nila, ang mga sumasakay pala dito sa elevator na ito ay nagbabago ang itsura. At gumaganda, bumabata. Kaya sabi ng tatay sa kanyang anak, "Anak, sunduin mo ang nanay mo, tawagin mo." "Bakit po, tay?" Sabi ng ama, "Pasasakayin natin siya sa elevator." Pagbabago. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Walang permanente. Kahit ang pinaka matigas na bato ay pwedeng magbago sa paglipas ng panahon. Change is precisely what the Bible is all about. The Bible can transform our lives. Ngunit ang pagbabago ay hindi nangyayari ng simple lamang sa pamamagitan ng pagsakay sa elevator. Hindi ito pwedeng maganap ng biglaan o agad-agad. Noong nakaraang taon, mga kapatid, ang buong mundo ay nabalot ng pangamba dahil sa di inaasahang pagdating ng COVID-19 na kalaunan ay naging isang pandemya. Naging saksi ang nakaraang taon sa pagbulusok ng ekonomiya at pagbagsak ng ekonomiya, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo at sa maraming mga bansa sa buong mundo. Sa katunayan ay mayroong nagaganap na recession ngayon sa mundo. Ibig sabihin, ang mundo ay nasa kalagitnaan ng isang malubhang krisis pang-ekonomiya. At maging ang pinakamayayamang bansa, Amerika, ang Europa, at iba pang mga makapangyarihan at mayayamang bansa ay dumaranas ng kahirapan sa kasalukuyan dahil sa recession. Ito ay pangyayaring naganap matagal ng panahon nakakaraan at ngayon ay muling nangyayari. Sa taong nakalipas, nakita natin ang malubhang pagbaba ng kalusugan ng maraming tao. Saksi tayo sa mga pangyayari ng pagkawala ng buhay dahil sa pandemya at iba pang kadahilanan. Maraming mga tao ang lumikas kung saan-saan. Subalit ang marami ay mayroong tapang na lumaban at mabuhay. Nagpursige silang makahanap ng pagkakakitaan, trabaho para makasurvive. Sa bawat araw, ang sangkatauhan ay nabuhay na may takot sa kamatayan na pwedeng ihatid ng COVID. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nagbigay pag-asa. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo 2:15, sa pamamagitan din ng kaniyang kamatayan
ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Ang ebanghelyo kung gayon ay naging bukal ng pag-asa, naging bukal ng lakas ng loob sa karamihan, at ibinaling nito ang pansin ng marami kay Jesucristo. Ngayong araw, tayo'y magbubulay kung ano ang pwedeng magawa sa atin ng salita ng Diyos at bakit mahalaga para sa atin na ito'y basahin at pag-aralan. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay lubhang kailangan ng mga mananampalataya at ng maraming tao. Ito ay tumatanglaw mula sa taas, nagliliwanag sa kalooban natin at maging sa ating kapaligiran. Tumutulong ito upang ating maiwasan ang panganib at ang banta ng kasamaan sa mundo. Pinalilinaw nito ang ating pananaw at ginagamit natin ang salita ng Diyos bilang tanglaw sa ating paanan at liwanag sa ating daraanan. Ang salita ng Diyos ay isang liwanag na tumatanglaw mula sa sangkalangitan. Katulad rin ng araw na nasa gitna ng ating solar system. Ang Diyos ay nasa gitna at kalagitnaan ng sangkatauhan at ng sanlibutan sa pamamagitan ng kaniyang salita. Ganito ang sabi sa unang Juan 1:5. Ito ang aming narinig sa kaniyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ito ang mensahe galing sa Diyos na ipinapahayag naman sa atin ni Juan. Na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang kadilimang mararanasan ng lahat. Ang salita ng Diyos ay liwanag na tumatanglaw kahit sa ating kalooban. Kumikilos ito sa ating puso at binibigyang kapangyarihan din ng banal na Espiritu. Ganito naman ang pahayag ng awit 119 verse 130. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa mga pangkaraniwang tao, ang salita ng Diyos ay nagbibigay pang-unawa. At kahit sa ating paligid, ang salita ng Diyos